Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So ayun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito, no? Ito po ay napakagandang opportunity kung kayo man ay qualify dito, no? Napakaraming kinakailangan trabahador dito. Subalit siya sabi ko sa inyo na itong ating pag-usapan ngayon ay wala po tong placement fee. At ito po ay nasa agency ng Pilipinas, ano? So sana po ay kung hindi man to para sa inyo, subukan nyo lang din, no? Marami tayong, sinasabi ko sa inyo, marami tayong mga website na pwede nyo puntahan. Marami tayong mga job site dito sa Canada. Meron tayong Job Bank, Indeed. Meron tayong DMW. Meron tayong PWA. No, napakarami. So, sabi ko sa inyo, ako po ay isang vlogger lang. Hindi po ako affiliate ng mga agency na to. At hindi po ako immigration consultant. No? Ika-clarify ko lang sa inyo. Dahil nga sa, para at least malinaw lang, na ako po isang vlogger lang dito. At sana po ay makapagbigay man lang sa inyo ng mga idea kung paano ba mag-apply. Subalit siya sabi sa inyo, ang napakalaking factor na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, importante na yung inyong mga qualification. No? Mag-apply kayo ayon sa inyong work experience, mag-apply kayo ayon sa inyong mga, saan ba ang inyong mga expertise, mga skills ninyo. Okay? So dahil dito sa Canada, sasabi ko sa inyo na mataas, malaki ang kompetisyon sa paghahanap ng mga trabaho dito dahil talagang sa daming tao na naghahanap ng trabaho, talagang ang importante talaga dito ay maganda ang inyong mga resume. Subalit, ang resume ay talagang importante yan dahil yan ang nag-represent sa inyo. Kayo ay tatawagan kung kayo man ay maganda ang inyong resume. Subalit siya sabi ko sa inyo na ayusin lagi ang pagsalansan ng inyong mga resume, pagsulat ng inyong resume. Kung hindi man ninyo alam to, ang paggawa ng resume, mag-research kayo. Diyan sa Google, i-google nyo. Maraming format ng resume kung paano makakuha kayo ng mga magagandang resume. Wala pong picture, wala pong biodata. At again, kung ano man ang inyong mga trabaho, for example, kayo ay mga cleaner or housekeeping, isulat nyo ano bang ginagawa nyo bilang isang housekeeping. Kung kayo man ay mga truck driver, ilagay nyo ano ba ang mga trabaho bilang isang truck driver. Okay? So, importante dito na maayos ang inyong resume. Dahil kung hindi maganda ang inyong resume, maniwala kayo sa akin, wala sa inyong tatawag. Kahit pa sinasabi nyo, ako, Puya Koyanoy, ay nandito po sa Saudi Arabia, 10 years work experience po ako bilang isang kung ano man. Pagdating sa resume, hindi naman. Wala naman kayong pinapakita. Diba? So, importante sinasabi sa inyo na kung ano man ang inyong mga work experience, isulat nyo lahat. Ito ginagawa ko, lahat-lahat na yan. Kung kayo man ay mga farmer dyan sa Taiwan or Japan, isulat nyo, kayong mga farmer. Kung kayo man ay mga welder dyan sa Japan, isulat nyo ano bang mga ginagawa nyo bilang isang welder. Kung kayo man ay nasa Pilipinas, ano bang ginagawa nyo bilang isang welder. No? Kasi, isipin nyo lagi, ang mga employer at mga agency, hindi po to sila manghuhula na mayroon silang bolang kristal na, uy, si Juan de la Cruz ay nag-apply bilang isang farmer, ay, meron siyang ganito. Hindi po ganoon. Okay? So, again, sounds funny, but it's a reality. No? Sinasabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, seryosohin nyo. Kung kayo man ay gusto pumunta ng Canada, seryosohin nyong mag-apply. Dahil kung hindi nyo seryosohin mag-apply, nako, mahirapan talaga kayo. Okay? So, but again, sabi sa inyo guys, itong ating pag-usapan ngayon ay isang legit agency sa Pilipinas. At sana po ay mapanood ninyo buo ito ating video para at least magkaroon kayo ng idea. Kung hindi man para sa inyo to, may importante, alam ninyo, puntahan nyo sa workabroad.ph dahil itong trabaho na to ay nandun. Okay? So again, puntahan natin at tingnan natin. Okay? Halika. So yun guys, ito po ay ang Omanphil International Manpower Development Corporation. At ito nga ang Regina, Saskatchewan ay talagang nangangailangan to sila ng 20 katao dito nga sa staff nurses. Okay? Kung kayo man ay may mga kakilala kayong mga nurses dyan na may mga experience, meron silang mga, tingnan natin, ano bang meron sa description dito. Subalit again, ito po ay nasa until May 11 po ito. No? So again, ito po ang kanilang mga
job description. So sinasabi ko sa inyo, ayusin ang inyong mga job description upang kayo ay matanggap nitong ang Oman Phil International. Okay? Pwede nitong kopyahin ang kanilang job description, subalit dagdagan nyo na lang para at least medyo pasado kayo dito, panalo yan. Okay? Monitoring patients' condition and assessing their needs to provide the best possible care and advice. Obtaining and interpreting patients' symptoms and communicating them to physicians. Collaborating with physicians and nurses to devise individualized care plan for patients. Okay? So again, kung ano pang mga ginagawa nyo bilang isang nurses, kung saan man kayo man ay nasa Middle East, kayo man ay nasa Pilipinas, kayo man ay kung saang country, nasa Europe kayo, nasa New Zealand kayo, kung meron kayong klaseng trabaho na to, ayusin nyo at pwede kayo mag-apply dito sa Oman Phil International Manpower. Okay? So again, ito po ang kanilang qualification. Kung kayo man ay may mga work experience na 3 years work experience, mga candidates must be a bachelor's degree or college degree holder in nursing or similar field. So again, dahil nurse ito, so kailangan nursing kayo at nurse kayo. Okay? Again, 3 years of a recent nursing experience, at least 5 years a bedside setting. No? Willingness to take NNAS after passing the final interview. Kung kayo man ay may mga IELTS, kayo man ay may mga Silban, subukan nyo to. Okay? So, importante, sinasabi sa inyo, ngayon pa lang, magkuha na kayo ng IELTS kung kayo man ay mga nurses na gustong pumunta ng Canada dahil ang IELTS at itong mga Silban, importante talaga meron kayo or kung meron kayong mga test dyan na pang US and Canada, subukan nyo rin yan. Okay? So, but again, sinasabi ko sa inyo guys na dito sa pag-apply sa mga agency, kahit hindi man to para sa inyo, importante basahin nyo muna ang job description at pwede kayong mag-apply dito nga sa Canada. No? So, dito pagalingan ng resume at again, pagdating sa interview, kung kayo man ay may mga importante siya sabi ko sa inyo, magkuha kayo ng IELTS. Magkuha kayo ng Silban. Kasi itong Silban mas madali kumpara sa IELTS. But, again, siya sabi sa inyo, mag-aim kayo ng mataas para at least makuha kayo or ma-qualify kayo sa mga qualification dito nga sa Canada. Subalit, ito ay kung hindi man para sa inyo to, puntahan nyo sa workabroad.ph dahil marami silang mga pinupost dyan na baka pwede kayo mag-apply. No? Or kung hindi man, punta kayo sa job bank, punta kayo sa Indeed, mag-sign in kayo dyan at para makapag-apply kayo at i-download niyo sa Indeed yung inyong resume. No? Dahil napakalaking bagay na kayo ay magbasa, tapos sa tingin nyo kayo qualified, then apply. No? Mag-self, din kayo minsan, mag-self-assessment para at least sa tingin niyo kayo ba ay makakwalify. Kung example, ako ay isang nasa service crew ako ba ay mag-apply bilang isang housekeeping? Ako ba ay matatanggap dito? No? Kung kayo man ay mga caregiver at kayo ay mag-apply bilang isang housekeeping, kayo ba ay matatanggap dito? Or itong ating mga farmer gustong mag-apply ng farming dito sa Canada at hindi ka naman ganun ka-qualify, kayo ba ay makakwalify dito sa Canada? So, importante kaya nga siya sabi sa inyo, i-assessin nyo ang sarili nyo kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho. Huwag kayong basta-basta mag-apply na kung hindi mo kayo qualify, huwag kayong mag-apply. Kasi nagsayang kayo ng oras, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magsayang ng oras. Pag-isipan nyo muna kung kayo ba, ito bang trabaho na to ay qualify ba ako? Ito ba ay para sa akin talaga? Then mag-apply. Pero pag sa hindi, di wag muna. Marami dito sa online, mag-apply, maghanap-hanap lang kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo na kung mag-apply kayo dyan sa job bank or Indeed, magno-notify yan na meron para sa inyo at kung sa tingin niyo kayo man ay may trabahong klaseng ganyan, then mag-apply kayo. Okay? Dahil nagno-notify naman, dahil kayo nga ay naka-sign in dyan nga sa job bank at Indeed. Kaya nga pinapasign in ko kayo para at least mag-notify sa inyong email na, uy, may trabaho dito para sa ano mang hinahanap nyo. O yan, lalabas din. No? At again, mag-apply na lang kayo. Pero again, kung mag-apply mo kayo dito or mag-check kayo sa job bank at Indeed, time to time, i-check ninyo.
no? Para at least baka may bago na pinopost, Monday to Friday, mag-apply, maghanap kayo. Pag Saturday, Sunday, wala masyadong nagpo-post eh. So, Monday to Friday, subukan nyo mag-apply. Okay? So, tayo guys, sabi sa inyo, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform at pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak punta sa Canada. Kung hindi man to para sa inyo, i-share ninyo para at least baka may mga kamag-anak kayo na qualify dito. Sayang din. No? Sayang din tong opportunity na to. At kung mayroon din kayong mga kakilalan dito sa Canada, baka makahingi kayo ng tulong kung paano ba or mahanapan kayo ng employer. Hindi naman natin alam. Okay? So, but again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun pa man guys, again, kung meron kayong mga comment, mag-comment lang kayo. Subukan kong ilagay sa description box ang kanilang email address para kayo mag-email na lang. Hindi na kayo pumunta doon sa opisina ng Omanfield para hindi na kayo gagasto pa. Okay? So, but again, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking YouTube channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.